Silip-silip lang tayo dito muna. Yan, so yan, pawala na ulit yung snow, guys. Diba? Papansin nyo, patunaw na ulit yung mga snow. Yan, so medyo maganda kasi yung weather natin ngayon dito sa Calgary, no? Actually, hanggang itong buong week na to, okay ulit yung weather namin dito, walang snow. Tapos yung weather niya maglalaro lang sa -2, tapos up ng 6, 8, ganyan, 4. Yan, kaya natutunaw na ulit yung mga yelo natin dyan. Naalala ko last year, mga ganitong panahon, talagang umaabot kami guys sa -20, -30, yan, ganyan, -15, doon naglalaro, tapos puro snow. And hindi ko makakalimutan yun guys, yung third week. Lagi ko sinasabi sa vlog ko yan third week ng December, yun yung pumalo ng -3. So grabe yun, sobrang tindi talaga ng lamig na yun. Kasi yun yung hindi nag-start yung sasakyan ko dati. Kaya yun. Buti na lang ngayon talaga guys, sobrang ganda ng weather namin dito sa Calgary. As in, walang talagang masyadong malamig. Or wala masyadong lamig. Kasi naalala ko, no isang araw lang snow pero wet snow lang. Kasing wala, pagbagsak, tunaw na rin agad. No? Ayan. So, ano ba magiging topic natin ngayon? Ayan. Pero guys, pag-usapan natin ngayon kasi yung bagong nilabas ng IRCC, yung pagdating doon sa proof of fund. Ayan. So explain namin sa inyo guys kasi before ng mga siguro yung mga kabatch namin na pumunta dito sa Canada, hindi pa ganun kalakihan yung talaga kailangan natin sa proof of fund. Pero ngayon guys kasi nga medyo nag-iba, nag-iba yung rules nila ngayon. Yun yung explain natin ngayon. Yeah, okay. Si Zion nandito kasama ko. And of course, kasama ko siyempre yung asawa ko. Dito tayo si Ty dito. Dali, come na. Okay guys, so ngayon pag-usapan natin yung proof of fund. Kasi siyempre, marami siyempre nagbabalak pa rin pumunta ng Canada. Pero ano nga ba yung proof of fund? Yeah, ngayon so explain ni Emma, tsaka explain ko na rin. Yes. Kasi based ito guys sa noon na requirements at saka yung ngayon na kailangan. Yeah. So, kung maaalala nyo or kung na-watch nyo yung previous vlog natin, so last December 7, nag-announce na si Prime Minister Mark Miller na i-increasean na nila simula next year or January 1, 2024 yung proof of fund requirement para sa applicant for student visa. Ang binanggit doon yung $20,635 na. So instead of 10,000. 10,000 lang kasi dati guys. Yeah. Pero hindi niya nabanggit doon kung magkano ba kapag magsasama ang student ng asawa at ng mga anak. So wala pang value nun pagka-announce. Pero ngayon, ito, kaka-update lang sa IRCC website. So, if you will check, ito yung mga values na mag-a-appear. So, dapat, kung mag-a-apply kayo next year for student visa at may kasama kayong kapamilya, whether asawa man yan o mga anak, magko-comply yung proof of fund nyo na ipapakita. Otherwise, hindi yun i-approve o mare-reject lang kapag hindi kayo nag-comply sa bagong amount. Yeah. So, i-flash na rin din namin dito guys yung yung funds. Para at least mas madali nyo makita. Yes. And pero syempre, 'di ba, kung baka makahabol pa kayo kasi hindi pa naman tapos yung taon. So, until December 31, ito ang pwede nyong gamiting basis for your proof of funds. So, ito rin yung ginamit naming basis. Kasi hindi siya nag-change simula year 2000. Pero, syempre, yan, because of the inflation, mataas kasi mga bilihin, cost renta, of living. Yeah. Actually, feel namin na reasonable naman yung naging increase. Pero, sa mga nagpe-prepare kasi ng student visa application ngayon, it can be quite, drastic change para sa kanila kasi syempre ang na-ready nilang fund ay based sa old old numbers. Yeah. So ito guys, yung minimum funds required before January 1, 2024. So if magsasubmit kayo ngayon hanggang katapusan ng December, pwede pa rin ito yung gamitin nyo. Pero syempre, dapat mag-ready pa rin kayo ng extra at hindi mag-depend sa ganitong value kasi nga syempre, nag-iba na ang cost of living as of now. Pero for compliance purposes, ito yung minimum. So ito rin yung kinumply namin. If student ka lang, yan, 10,000 na
proof of fund requirement. So, 10,000 Canadian dollars. So, times 42 or 43 depending sa... Depende. So, magkano yung palitan? Oo, yung palitan. Kasi, syempre, diba, ang gagamitin natin, since galing tayong Pinas yan. Peso natin, yung mga pera natin sa Pinas. And then, if magsasama ka ng asawa, yan, plus 4,000 Canadian dollars. So, kung dalawa kayo, 14,000 na Canadian dollars yung cost of living requirement nyo. And then, kapag magdadala ka ng munang anak, isa munang anak, magkano? Another 3,000 Canadian dollars, guys. Yan, another 3,000. So, if you are a family of 3, katulad namin, 17,000 Canadian dollars yung minimum requirement. So, bawat additional member na idadagdag nyo, yan, plus 3,000 ng plus 3,000 based on the old table. Yes. Yes. Kaya guys, no, dapat before January 1, agad mare, isubmit nyo kung ito yung pagbabasihan nyo na amount. Yan. Pero, yan, starting January 1, 2024. Ito na yung mabigat. And so on. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na i-adjust na rin niya yan from time to time. Kasi nga, ang tagal lang hindi na-adjust natin. Yung value na sinabi natin kanina, since 2000 pa yun. Kaya, di ba, maraming hirap na students, hindi makakope din sa taas ng bilihin dahil hindi siya naka-adjust based sa inflation na mga nagdaan na taon. Pero ito ngayon, ito ay based ngayon sa January 1, 2024 na low income cut-off, and then every year, sabi niya, i-adjust nila yan based sa Statistics Canada. Yes, okay. Okay. So, magkano na nga ba ang minimum ngayon? Yan, based sa announcement din noong December 7, yan, para sa student, ito ay magiging, so from 10,000, magiging 20,635. So, makikita niyo yan, sa table. Nilagay natin yan. Yan, ipa-flash namin. So, 20,635, and then if family of 2 ka na, so kanina 14,000 yan, ngayon magiging 25,690. Yes. So, ayan, makikita nyo yung table, pero since baka hindi muna ma-appreciate agad kasi in Canadian dollars to, gawin nating peso. Kasi i-convert natin kasi nga ang gagamitin natin ay yung mga pera natin in peso. Yeah. So, for muna sa student, again, yung $20,635, magkano yun in peso? Ano? 866,670. So, using the 42 times 42 yun, guys. Conversion. Depende, pero syempre, depende. it varies pa rin from time to time. Kapag family of 2 yun nga, 25,690 or magiging 1,078,980 na siya, guys. yes, so 1 million na. Tikat. If family of 3 na kami, ito. Yan, kunyari kami, ngayon, nag-apply kami ngayon. So, ito yung minimum requirement. 31,583 or 1,326,486. yan, 1.3 million yung minimum requirement for cost of living. Ano pa lang yan, ha? Proof of fund pa lang yan, Yan, guys. emphasize namin, proof of fund requirement pa lang to para sa cost of living nyo for the whole year. Hindi pa dito kasama ang tuition and travel cost. So, mahal ang plane ticket. So, dapat paglaanan nyo rin yun ng extra budget. Yes. Yes, so, how about family of 4? So, ayan, for family of 4, $38,346 na. Or, sabihin na natin 1.6 million, guys. so, ayan, 1.6 million na. Then, if family of 5 kayo, so, ibig sabihin may mag-asawa, and then tatlong anak. It's 43,492 Canadian dollars. In peso, 1.8 million. Ako po. Parang every anak na sa additional 200,000. Family of 6, it's 49,051 Canadian dollars or 2,060,000. yan, tumuntong na tayo ng 2 million na cost of living requirement pa lang. And then for family of 7, it's 54,661 or sabihin natin 2.3, guys. yan, kasi 2.3 5,000 na lang. Yan, 2.3 million pesos ang kailangan nyo ihanda kapag mag-asawa kayo and then may bit-bit kayong 5 anak dito sa Canada. And for every additional, kasi syempre meron ding big family, di ba? May 6 na anak, 7 anak, ganyan.
So, mag-a-add kayo ng 5,559 Canadian dollars for every family member na i-add nyo pa. Or, that's... Yun nga, 233,470. So, tingnan nyo yung table na yan at ito na yung dapat nyo i-comply. So, kaka-update lang ng IRCC website. So, last announcement kasi, hindi pa siya updated. Ang pinakita pa lang ay yung para sa student applicant na 20,635. Ngayon na, updated na siya, na kasama na yung para sa asawa and pati sa mga anak. Tama. So again, another reminder, itong value na to na nakikita nyo ay hindi pa dito kasama yung tuition fee. So yung tuition fee kasi it varies per province, per school. Iba-iba tayo ng tsaka ilang taon. Whether certificate ba yan na 1 year or yung diploma na 2 years. Usually yun naman yung tinitik. Rare cases na yung mga nag 3-year program or 4-year program pa under student visa pathway. Pero yan, dapat nyo i-add pa doon yung tuition. And then, additional cost, yung ticket. Yan, travel expenses. Lalo na, for example, nasa malayong province kayo, yung mga hindi direct flight na Vancouver or Toronto, pupunta pa kayo ng another province. Yan, hiwalay pa yun. So, additional cost pa. So, dapat masatisfy nyo yung immigration officer na you have the required funds para mag-study kayo dito sa Canada together with your family. So, yan, milyon-milyon na ang kailangan. Actually guys, kulang pa yan, ha? So, itong proof of fund requirement na to, maganda to sa mga provinces. Applicable talaga and reasonable. Pero kung pupunta kayo, for example, ng Toronto or Vancouver, isa na rin siguro ang Calgary kasi mataas na yung cost of living, lalo na sa rental dito. So, baka dapat magdagdag pa kayo ng allowance kasi syempre, sa ibang provinces, mura ang mga rent. So, okay na okay itong proof of fund na pinakita ng Canada. Pero kung pupunta ka sa mga mahal na provinces or cities, naku, dapat maghanda ka ng extra. So, yung Canada, hindi naman ibig sabihin na nagtaas sila ng proof of fund ay may galit na sa mga students. Actually, para rin ito i-prepare yung mga students kasama na yung family. So, para hindi rin sila mahirapan during yung study nila and yun nga, pag mag-work yung asawa. Yan. So, iba na rin kasi talaga yung way of life ngayon. Lahat naman, hindi lang naman Canada yung may mataas na cost of living. Yan. All over the world, nagtataasan na rin talaga. Kaya dapat ready. And yung iba, baka na-dishearten na kasi nga sobrang taas na ng requirement. Baka sabihin nila, hindi na para sa akin ang student pathway, hindi na ako para sa Canada. Explore nyo lang guys yung other options kasi yung student pathway, isa lang siya sa mga pathways. So, marami pang pwede. Like for example, hanap kayo na ng direct employer. At least kapag nakahanap kayo ng direct employer, diretso work na yon, hindi nyo na kailangan mag-aral. So, pwede nyo nang i-work on or work around yung paano kayo maging PR later on if that's your goal. So, marami pang pwedeng maging options. Or pwede rin kayo guys, visit. Mag-tourist kayo dito. Malay nyo naman, di ba? Makahanap din kayo ng employer nga. So, merong temporary policy na ina-allow yung mga tourist or visit visa holders na maghanap ng work while in Canada. So, until February 2025 yun. Kasi dati, kapag visit visa ka, bawal kang maghanap ng work. Pero ngayon, may temporary policy allowing them. So, another option din yun. So, guys, explore nyo rin guys yung provincial nominee. Kasi per province, may mga din sila, programs or pathways. So, paano ka magiging permanent resident ng province na yun. So, marami. Pwede ka rin mag-asawa ng Canadian citizens. So, another option yun. Why not, diba? So, hanap ka lang, i-chat ka lang. Explore lang, diba guys? So, wag manghina ang loob kasi nga, ang student pathway ay napakamahal talaga na way. So, kung hindi pa sapat ang pera dahil nga nag-increase yung proof of funds na requirement. So, wag muna natin ipilit kasi it's about readiness. Kasi kapag pinilit natin, mangutang tayo, or ginawa nating fake yung proof of funds natin. Kunwari, di ba, ito yung iba, nilagyan lang ng fund yung account, ilalabas na rin kapag na-approve. So, kayo rin yung magiging kawawa pagdating nyo dito sa Canada kasi wala kayong funds. Mahirap guys, kasi lalo nag-iisa kayo. Halimbawa, nag-iisa lang kayo dito.
Tapos, ini-expect nyo makakahanap agad ka ng trabaho, mababayaran mo lahat ng mga expenses mo. So, hanggat maaari guys, huwag ganun, no? Importante pa rin talaga, may savings tayo, mas malaki yung, kumbaga may bala tayo. Yes, so maganda kasi hindi mo rin masasabi kung ano yung aabutan mo. Madali ka ba makakahanap ng work or mahihirapan? Ilang months ka ba makakahanap? In one day ba meron ka ng work or baka matagalan ng 3 months? So, depende kasi maraming factors na pwedeng consider, location, employer, demands ng ganitong profession. So, yan. Totoo. So, dapat talaga handa. Eto na, si Sayon. Ito na yung makulit namin, guys. Ayan. Ano So, pa nga ba? yun ang updated proof of funds. So, makikita nyo yung updated proof of funds na pinakita namin sa video na to sa website mismo ng IRCC. Yan, para ma-double check nyo rin na ito ay based sa IRCC mismo. Kasi, hindi namin hinulaan lang yan. hindi, meron kasing unang kumalat na parang table of fees, pero more on galing lang yun sa agency or consultant na estimated nila. Pero ito ay mismong galing na sa IRCC. Kaya, Legit syempre, dapat careful din tayo na kapag gagawa tayo na or magko-complain na tayo ng requirements, ma-meet natin yung proof of fund requirement na sinet ng Immigration of Canada. Yes, correct. Okay. So, meron ka pa idadagdag? Wala. Dapat handa tayo, guys. Ayun lang. Kung gusto nyo pa rin ituloy yung sa student visa kasi mahal talaga ang Basta student guys, visa. wag lang din kayo mawala ng pag-asa. Yeah. Kung para sa inyo naman yan, para sa inyo. Nasa paghahanda, kung hilaw pa, syempre yung budget natin, di ba? Ipon Ang pa. maganda, mag-ipon. Hindi naman siya namamadali. So, kami rin, siguro actually, nung college nga ako nursing graduate ako. Gusto kong mag-abroad pero wala kaming means or wala kaming pera. So, hindi ko rin in-expect na pupunta kami ng Canada ngayon na lawyer naman ako. Kasi ibig sabihin, may right timing, di ba? Hindi ako pinagbigyan last time. Kasi nga, wala akong capacity. Walang resources or finances. So, antay lang, syempre. Pero nag-detour tayo ng profession. But still, kung ito yung will ni Lord, di ba, na makapag-abroad ka. So, nasa panahon yun and nasa right timing lang. Huwag natin mamadaliin. Huwag natin masyadong madaliin. So, kung para sa atin ng Canada, para sa atin. Yeah. Yun. Okay. So yun guys, I hope na nakatulong tong video namin. No? If sa tingin nyo nakatulong to guys, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest video namin. Emma. Yan. Guys, subscribe na rin kayo sa mga nanonood na hindi pa subscribe. Please do subscribe. Subscribe guys. Yeah. And marami kayong matutunan sa amin. Yeah. Okay? So hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!